Ka-express, lahat nagulat kay Kai Sotto. Habang patuloy na lumalaki ang mga frontline ng mga powerhouse teams sa NBA, maraming fans ngayon ang nagtatanong, posible bang maging sagot ang higanting Pinoy sa problema ng Los Angeles Lakers sa ilalim? Sa panahon ngayon kung saan halos lahat ng contenders may elite size, rim protector at floor spacing, biglang umiinit muli ang usapan tungkol sa 7'3" na center ng Pilipinas. Sa Japan B-League, patuloy na nagpapakita si Kai ng steady improvement matapos ang kanyang matinding ACL injury comeback. Ayon sa latest stats, umabot siya ng mahigit 13 points, almost 10 rebounds at 3 assists kada laro, habang mas gumaganda ang kanyang overall feel bilang modern big man. At ang mas nakakagulat, hindi lang simpleng poste ang laro niya, marunong siyang pumasa, marunong dumepensa sa weak side at may kakayahang magbukas ng spacing gamit ang kanyang shooting touch. Ito ngayon ang dahilan kung bakit maraming observers ang nagsasabing swak ang profile ni Kai sa modern NBA system. Habang ang Lakers ay pilit naghahanap ng mas batang rim protector at backup big na kayang sumabay sa malaking frontline ng Western Conference, biglang pumasok sa usapan ang pangalan ni Kai. Hindi man opisyal na target ng Lakers sa ngayon, malinaw na ang kombinasyon ng kanyang haba, mobility at international experience ay eksaktong klase ng project player na patuloy na hinahanap ng mga NBA teams. At habang parami ang naniniwala ng kanyang comeback story, mas umiinit ang tanong ng buong basketball world, handa na nga ba si Kai para sa tunay na NBA breakthrough? Habang lalong nagiging giant wars ang NBA, mas lalo nagiging interesting ang pangalan ni Kai Sotto sa mata ng international basketball fans. Tingnan natin ang landscape ngayon ng Western Conference. Ang Denver Nuggets may Nikola Jokic, ang Minnesota Timberwolves may napakalaking frontline combinations, ang Oklahoma City Thunder naman ay punong-puno ng haba at switchable defenders, kahit ang Los Angeles Lakers, kitang-kita na problema nila ang consistency sa ilalim laban sa mas bata at mas athletic na malalaking kupunan. So dito ngayon pumapasok ang intriguing possibility ni Kai. Hindi ito simpleng hype lamang dahil Pinoy siya. Ang totoong dahilan kung bakit muling umiinit ang NBA conversation kay Kai ay dahil sa evolution ng kanyang laro sa Japan. Sa Koshigaya Alphas, makikita na hindi na siya yung batang prospect na puro potential lang. Mas physical na siya, mas composed sa depensa at mas mataas ang basketball IQ ni Kai ngayon kumpara nung Adelaide at Summer League days ni Kai. Sa latest season niya, halos doble na ang impact ni Kai sa rebounding at playmaking. At para sa isang 7'3" center, napakaliking bagay ng kakayahan niyang pumasa mula high post. Sa modern NBA kasi, hindi sapat ang matangkad ka lang. Kailangan mong gumalaw sa transition, mag-decision ng mabilis at hindi maging liability sa switching defense. At ito ang unti-unting na-develop ni Kai sa Japan. At isa pang factor na nagpapalakas ng usapan ay ang kakulangan ng tunay na rim protector sa NBA market ngayon. Maraming teams ang desperadong naghahanap ng low-risk, high-upside big man na pwedeng i-develop, hindi man agad superstar level, pero valuable rotation piece. Kapag pinag-usapan ang Lakers, kitang-kita na kailangan nila ng additional size lalo na kapag kaharap nila ang elite bigs ng West. Ang problema kasi, kapag kulang sa haba, halos mapagod ng todo ang inyong interior defense buong playoff series. At dito nagiging exciting si Kai bilang developmental option. May natural shot blocking instinct si Kai, mahaba ang wingspan, marunong tumakbo sa floor at higit sa lahat, hindi siya takot sa pressure ng malaking spotlight. Tandaan natin, bata pa lang si Kai, ay dala na niya ang expectations ng buong Pilipinas at hindi lahat ng players kayang mabuhay sa ganong klase ng pressure environment. Well, syempre, hindi ibig sabihin ito, automatic NBA contract na agad, malayo pa rin ang reality sa expectation. Wala pang opisyal na report na target siya ng Lakers at kailangan pa rin niyang patunayan na kaya niyang makipagsabayan sa bilis at physicality ng NBA. Pero habang patuloy siyang nag-i-improve overseas, mas lalong mahirap baliwalain ang possibility ng isang NBA franchise ang sumugal muli sa kanyang potential. At kung mangyayari yun, hindi lang si Kai ang mananalo, kundi po ang Philippine basketball ang muling mabuhay ang pangarap na magkaroon ng tunay na homegrown Pinoy big man
na makakatayo laban sa pinakamalalakas na giants ng mundo. Pero ang pinaka-importanting dahilan kung bakit lalong umiinit ang pangalan ni Kai sa NBA conversations ay hindi lang dahil sa kanyang tangkad. Ang totoong malaking pagbabago ay ang maturity ng kanyang laro. Matapos ang lahat ng pinagdaanan niyang injuries, setbacks at criticisms sa nakaraang taon, maraming fans ang nakaalala nung unang pumutok ang hype ni Kai bilang teenage phenom mula Pilipinas. Halos lahat nakafocus agad sa future NBA star narrative. Pero nang hindi siya ma-draft noong 2022 NBA draft, maraming doubters ang nagsabing tapos na raw ang pangarap ni Kai. May ilan pang nagsabi na masyado siyang mabagal para sa modern NBA at hindi raw sapat ang physical strength niya laban sa elite athletes sa Amerika. Pero imbis na sumuko, mas pinili ni Kai ang mas mahirap na landas. Naglaro siya sa Australia, NBL, lumipat sa Japan B-League at unti-unting inayos ang bawat weakness sa kanyang laro. At ngayon makikita talaga ang kanyang transformation. Mas aggressive siya sa rebounding, mas mabilis na ang kanyang decision-making sa ilalim, at higit sa lahat, mas physical na siya kumpara sa dating sobrang fitness-only style niya. Well, sa katunayan, sa 2025-26 Japan B-League season kasama ang Koshigaya Alphas, umabot si Kai ng 13.5 points, 9.6 rebounds and 3 assists kada laro, habang naglalaro ng halos 28 minutes per game. Para sa isang 7'3 center, napakalaking bagay ng assist numbers na yan dahil ipinapakita nitong kaya niyang mag-facilitate at hindi lamang simpleng rim runner. At kapag tinitingnan ang style ng Lakers ngayon, makikita kung bakit swak ang ganitong klase ng player sa kanilang pangangailangan. Kailangan nila ng haba, kailangan nila ng shot blocker, kailangan nila ng batang big man na pwedeng i-develop habang unti-unting tumatanda ang kanilang core. Sa Western Conference kasi, hindi sapat ang undersized lineups kapag playoffs na. Kapag nakaharap mo ang malalaking frontline tulad ng Denver o Oklahoma City, bawat possession sa paint ay nagiging gera. At ito ang dahilan kung bakit maraming international scouts ang naniniwalang hindi pa sarado ang NBA door para kay Kai. Sa totoo lang, mas bagay pa nga ngayon ang NBA environment para sa kanya kumpara ilang taon na ang nakalipas. Noon kasi, traditional, back to the basket centers ang uso. Pero ngayon, mas mahalaga ang versatility. At kahit hindi pa elite level athlete si Kai, may unique tools siya na hindi basta-basta nakikita sa market. Elite height, passing instincts, weak side shot blocking, at improving mobility. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.